So hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? So pag-usapan po natin mga sangkay itong aksyon ngayon ni PBBM na madalas kasi napagkakamalan o sinasabi po ng mga DDS na itong si Pangulong Marcos ay under Disaya o di kaya naman mga sangkay under daw po ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero mga sangkay, eto may ginawa po ang presidente ngayon na magpapahiya po sa lahat ng mga anti-Marcos o let's say mga sangkay, mga DDS. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Sa lahat ng mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong pong mga lugar. Alright? Para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding aksyon ngayon ng ating presidente na si PBBM. Pulutan po kasi ngayon mga sangkay ng usap-usapan itong national budget for 2025 na kung saan marami po sa mga ahensya ng gobyerno o may iilan mga sangkay tinapyasan ang budget. Ang PhilHealth naman mga sangkay talagang namang na zero po. Hindi po na zero ng budget na parang wala na pong pondo, kundi hindi po binigyan ng 2025 budget. Dahil ang reason, malinaw naman mga sangkay na meron pa pong pondo ang PhilHealth na napakalaki. Alright? Ngayon mga sangkay, nagsalita po itong si PBBM. Ayon po dito, ilang probisyon ng 2025 national budget susuriin at ibibeto daw po ni PBBM. Aba, mga sangkay, tingnan po natin ang balitang to. Halos 2 linggo na lamang 2025 na pero ang pagpirma sa national budget para sa susunod na taon, ipagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipagpapaliban, so bakit kaya? Ayon sa palasyo, may mga kailangan pang suriin sa panukala at may kailangan pang i-veto na probisyon. Nakatutok si Mav Gonzales. Nakatakda na sanang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 General Appropriations Act sa Biyernes. Pero sa anunsyo ng Malacanang, ipinagpaliban muna ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nais raw muna itong masusing ma-review sa gitna ng mga pagbatikos ng ilang sektor sa bersyon ng budget na napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. Okay, so sa madaling sabi mga sangkay, mukhang titingnan po talaga muna ni PBBM. Kasi halimbawa na lamang ang Department of Education, tinapyasan, may pondo po na binigay mga sangkay, pero tinapyasan po. At nagsalita nga po si Secretary Angara na sana naman daw po hindi ginawa ito ng Kongreso. Ngayon mga sangkay, gusto ko lang makita natin. Kasi sinasabi nila na itong si PBBM under daw po. Kinokontrol daw po. Ito po yung mga conspiracy ng mga kwento nito mga anti-Marcos, mga DDS, na si BBM daw po ay kontrolado ni Romualdez. But this time, mga sangkay, mukhang papatunayan ng balitang ito that the President of the Republic of the Philippines ay hindi po controlled ng any person or any official in our government mga sangkay. Dahil ito kung kontrolado si PBBM, di sana. Di sana mga sangkay, wala na po siyang pakialam. Kasi nag-decide na sila Martin Romualdez, sila Sis Escudero. Diba? Pero wala po mga sangkay. Titingnan muli ni PBBM, baka sakali. Okay? Baka sakali may kailangan ayusin mga sangkay, may kailangan na tingnan. Nang ibig sabihin, mga sangkay, mayroon pong sariling desisyon ang presidente na hindi po sa kontrolado ng kahit na sino. O ngayon, tingnan po natin ang balitang ito. Sabi ni Bersamin, ang Pangulo mismo ang nangunguna sa basusing review ng budget.
kasama si Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, Okay. Nakita ko nga ang picture na ito mga sangkay. Nakita ko doon na mayroon pong meeting si PBBM kasama po ang kanyang mga matataas na opisyal. Ito palang pinag-uusapan. Budget Secretary Amina Pangandaman, Public Works Secretary Manny Bonoan, at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sinisiguro raw nila na nakaayon sa mga prioridad ng administrasyon ang 2025 national budget. Sabi ni Bersamin, hindi pa raw nila maanunsyo kung kailan na ang budget signing. Pero kinumpirma niyang may i-veto na ilang item at probisyon ng Pangulo para aniya sa interes ng publiko at para masunod ang fiscal program ng gobyerno pati na rin ang batas. Kabilang sa mga pinuna sa ipinasang budget ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Gayon din ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP at paggulobo ng pondo sa Kongreso. Ako mga sangkay sa PhilHealth, wala akong problema eh. Kung tutusin mga sangkay, kailangan nga pong alisin na itong PhilHealth, no? At gumawa po ng bagong ahensya kasi mga sangkay, ang PhilHealth corrupt po. Ilang presidente na pong dumaan, ganun pa rin po yung kanilang sistema, mga sangkay. Hindi pa rin po maayos. May mga nawawala na naman pong mga pasyente na sinasabing binayaran daw po ng PhilHealth. Hindi naman pala totoo. So, kung tutusin, mga sangkay, hindi na po dapat mabigyan muna as of now itong PhilHealth kasi may budget pa po sila. At least, no, makita po natin kung kaya pa pong patinuin ang PhilHealth. Kailangan na pong talusin yan, mga sangkay. Ang mga lider ng Kamara at Senado wala raw pagkontra sa hakbang ng Pangulo dahil bahagi naman daw ito ng proseso. Kapangyarihan ng Pangulo ang pag-veto o pag-reject sa mga panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Pero espesyal na kaso ang pambansang budget ayon sa law expert na si Professor Dan Gatmaytan. The president may veto any law. So, ang effect nun is he or she sends it back to Congress. Pero hanggang sa pagtanggal lang daw ng mga partikular na item ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang magagawa in terms of adding, in terms of moving items doon sa budget. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP program na wala naman sa original na request ng Malacanang, hindi na pwede gastusin ang 26 billion pesos na nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang original na alokasyon na 74 billion. Okay. So kung ano po ang naging desisyon, yun na. May kailangan po siyang, kumbaga, kailangan tapyasan o tanggalin, magagawa ni PBBM. Yun po yung naaayon sa kapangyarihan niya. Pero yung magbalik ng pondo na parang aayusin ulit ito mga sangkay, ayon sa ekspertong ito, hindi na daw po pwede. So mapupunta sa National Treasury na lamang po itong budget. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag it looks like kailangan talaga ng pera for certain things, I think may mga emergency naman yan eh. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Yun nga lang, hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by 2/3 vote of Congress. Voting separately, ano tawag yun, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin naman daw ipareconvene na lang ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang mga issue sa budget. Total, hindi pa ito napipirmahan. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw
yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Para sa GMA, Okay, so ayan mga sangkay, no? Pati si PBBM, talagang gusto pong tingnan mga sangkay itong budget. Nang ibig sabihin, parang mag-uulit muli, no? From the top ulit mga sangkay. Kailangan pong tingnan muna, pero ayon po sa eksperto, hindi po magagawa ni PBBM ng kabuuan mga sangkay na pakialaman ang budget na ito. Ang mukhang ang kailangan lamang pong gawin mga sangkay na pamamaraan, ang Congress ay i-withdraw nila yung kanilang desisyon mga sangkay na paglatag ng mga budget mga sangkay sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Ang tanong mga sangkay, gagawin kaya nila at gumawa na lamang po ng panibago? Well, yan po yung titingnan natin mga sangkay. Pero ngayon, isa lamang po ay malinaw mga sangkay na hindi po ang ating Pangulo kontrolado ni Romualdez. No, dahil dito nga mga sangkay, parang sinabi ni PBBM na, teka lang, suriin muna natin ito. Mukhang may pagdududa yung taong bayan. Diba? So, hindi po siya kontrolado ng kahit kasino. So, malinaw mga sangkay ang kasinungalingan na pinapakalat nitong mga anti-Marcos patungkol sa Pangulo ng Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa baba. Mayroon po pala tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.